Hello guys, welcome back to our channel, and for this video, ang ating gagawin is itong assembly ng ating sorter slider version 2. So, doon sa mga customers natin na may version 1, kung mapapansin nyo, itong ating version 2 medyo mahaba na to kumpara sa version 1. So, ang version 1 ay ganito ata lang yung kahaba. And sa version 2, may tatlong parts to na magkakaduktong sila. Yan. So, ang haba niya is basically times 3 halos ng version 1. Yan o, haba. So, ginawa natin itong version 2 para sa ating mga customers din na ang need nila kasi is makapag sort ng coins na mas malaki yung mga lalagyan. Kapag kasi maiksi ang ating slider, hindi makapag-sort siya pero maliit yung lalagyan natin kaya meron tayo na big coin box. Pero yung iba natin kasing mga customers, talagang maraming barya kaya yung big coin box is nabibitin dun sa ating version 1 na slider. So dito sa version 2, ginawa natin yun ng paraan. Okay, same concept siya na easily snappable siya sa ating hopper. And then dito sa version 2, kung mapapansin nyo, meron na siyang pang harang ng coins para hindi na masyadong lumipat na lalagyan. So itong pangharang ng coins, kinakabit natin dito yan. Limbawa dito. Yan. Ngayon, kapag gumulong ang coins dito, pag tama niya dito, dito lang siya huhulog. Yan. Sinama na natin ito sa picture ng ating version 2. Okay? Since mahaba-haba yung slider niya, medyo mabilis ang baksak ng coins, lalo na doon sa mga later part. So, kaya ito may harang dito para kapag bumangga dito ang coins, lumabas dito at bumangga dito, doon lang sa kanyang container mismo siya lalaglag. Okay? So, simulan na natin ang assembly nito. Itong ating version 2, meron na itong mga screws na included. So, ito ay 5mm na screws. Lalagay natin dito. So, unahin natin itong mga pangbangga natin ng coins para mas madaling maikabit natin yung mga ibang portion ano. So, lagay natin dito. Yan ay meron niyang lagay ng screws dito. So, kailangan lang natin ng screwdriver para may ano natin yan. Okay. So, wag masyado maigpit guys kasi plastic pa rin siya. Kasi kapag masyado nating hinigpitan, baka malose thread itong ating pinag-i-screwhan. And highly suggested ko rin bago tayo magtuloy dito na kung ipipix nyo siya, mas magandang isino nyo na lang or mighty band para fix na yung mga parts natin. Yan. Kasi kaya ito hati-hati, modular, ang isang function niya is hindi siya masira, madami siya shipping. Kasi hindi natin may iwasan sa shipping natin na may bato-bato yung ating mga parcel. So, natin sila sa tatlo and then kayo na po ang mag-assemble ng ating slider. So, madali lang naman siya kaya ginawa natin itong tutorial na to para makaset up kayo ng madali. Pero highly suggested ko talaga na lagyan nyo na lang ng super glue kung ipipix nyo na.
Okay, tapos na tayo sa ating pambangga ng coins. So, ang sunod natin is pagsasama-samahin na natin to. So, kung makikita nyo guys dito, meron ditong double line. Tapos dito sa kabila, double line din. So, yun yung magka-partner. Tapos, meron yung 4 na screws, 2 dito at saka 2 dito sa ilalim. I-screw natin yan, dahan-dahan. And then, itong another part, meron yung single line. And then, single line din ito. Ito yung magka-partner. So, kung may screw na natin lahat, ito na yung magiging, finished product. Yan. Screw muna natin ito lahat. And then, i-ano natin sa ating hopper. So, una guys, yung screw nyo, medyo lalaban pa siya kasi bagong print lang siya, 3D printed kasi ito kasi ay na trial and error ko na ng ilang beses bago ko gawa ng video kasi nung nag video ako dati tapos merong lumabas na issue ay kailangan ko ulit mag-retake ng video kasi bago may mga inedit tayo sa design niya. So, ito naman ay fully tested na hard test para hindi na kayo masyado magka-problema. So, dito pa lang sa atin, bago natin i-release, kailangan wala na masyado problema yung ating slider para pag meron na kayo nito, mas makakatulong talaga ito sa inyong mga businesses, lalo na kapag sobrang rami na ng inyong coins. Ito guys, sa una, ito ay medyo nalaban pa to. Kasi 3D printer, ang gawin nyo lang, itatama nyo lang yung screw tapos screw nyo paloob. So lagyan na rin natin ng label sa unahan para alam nyo na kagad. Okay. So, and highly suggested ko na i-super glue nyo na lang kung ipifix nyo. Oops. Itong mga connection niya. Yan, dito pala. Yan. Kasi kapag ito ay sa palagay ko pag tumagal, since maraming coins naman ang dadaan sa kanya, medyo parang magwiwiggle to pag marami ng beses nyo nagamit. Kaya I suggest na i-super glue nyo na kung pipix nyo ng ganito sa inyong hopper. Okay guys, so ikabit natin ito sa ating hopper. So kanyang design is katulad pa rin ng dati. Naipit ito sa hopper board. So pakita rin natin sa video. At para naman sa pag-install natin sa ating coin hopper, ang una natin gagawin, alisin muna natin itong hopper board. Okay, naalis na natin ang screw nito. Ang gagawin natin, i-snap lang natin itong ating may butas yan dito. Naka-slide pa yan ng konti. Yan. Tapos saka natin ipupush ng konti. So, okay. So, sa bottom view, ang nangyayari, ganyan siya. Katama natin doon sa butas. And then, pag nasa butas na, push lang natin konti. Okay. So, kapag na-push na natin, pwede na natin ibalik itong ating hopper board para nakapix na talaga siya sa ating coin hopper. So, ibalik natin siya. Okay, tapos itong sensor ibalik natin dito sa likod. Okay, so yan na yan. Medyo may play siya, pero kapag kasi may coins na siya, okay na siya. Kasi weight na ng hopper yung ng mga coins ang ano sa kanya. Okay? Okay. So, yan na guys, ang ating version 2 ng coin sorter slider. Okay, kung may suggestion kayo,
para sa improvement nito, feel free to comment sa ating mga social media sites. So, included na dyan ang YouTube, Facebook. Pwede kayo mag-chat sa amin. And then, marami pa tayong products na pwedeng ilabas na naiisip para makatulong sa inyong mga businesses. Bye guys! So, see you next time. And good luck sa inyong mga business. Okay, this is Alexab, empowering your businesses. Bye!